Red, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano ba nagawa ko masama sa iyo? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Pagsusumamo ni Pat sa kanyang sariling asawang si Red. Halos luhod samba na itong nagmamakaawa kay Red para lamang amuhin ito sa isang bagay o pangyayari na wala man lang siyang kaalam-alam. Because you don't deserve my good treatment. Nararapat lang sa'yo na gawin yan dahil masama kang babae. Uhaw ka sa lalaki at wala ka na rin pinagkaiba sa nanay mong prosti. Bulalas ni Red. Nanlilisik na mga mata nito at tila ba wala nang natira pang awa sa kanyang ginagawa. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masama ang nanay ko. Wala siyang kasalanan sa iyo. Bulyaw niya sa asawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kumpadre, kamusta ka na? Yan na ba yung anak mo kay Gladys, yung babaeng bayaran? Tanong ni Don Rafael kay Don Miguel. Naging magkaibigan silang dalawa dahil sa mga negosyo na ilang beses na rin nilang napagtambalan ngunit ang iba ay hindi na rin naituloy dahil nagkaroon na rin si Don Rafael nitong pahuli kay Don Miguel ng pag-aalinlangan dahil na rin sa ilang nababalitaan nito. Patungkol sa mga illegal nitong aktibidad, lalo tigit nang madiskubre niya na nandadaya si Don Miguel pagdating sa kanilang hatian. Kaya naman, hindi na lang niya ipinapahalata pero nawawala na siya ng gana sa Don. Nagpapakitang tao na lamang ito dahil kahit papaano naman ay mayroon pa rin naman silang pinagsamahan. Ah, siya ba? Oo, si Pat. Upo ka, kumpadre. Sagot naman ni Don Miguel. Naroon nga sa malayo si Pat sa may garden pero tanaw pa rin niya silang dalawa. Kamukhang kamukha ng kanyang ina. Maganda rin. Sabi naman ni Don Rafael. Nagsindi muna ng sigarilyo si Don Miguel tsaka hinit-hit ay binuga ito bago ito tuluyang sumagot. Tama ka, kumpadre, kaya hindi ko siya magawang mahalin. Wala naman akong pagmamahal sa kanyang ina, kaya wala rin akong kaamor-amor sa babaeng yan. Mabuting at pinanindigan ko pang pagiging ama sa kanya dahil kahit papaano ay napapakinabangan ko naman siya sa opisina. Pero ngayon na wala na akong pakinabang sa kanya, at sa tuwing nakikita ko lang siya, naaalala ko lang ang walang hiya niyang anak. Balak ko na rin siyang ipasubasta sa mga negosyanteng bilyonaryo para naman kumita ako sa kanya bago ko siya ibenta sa iba. Matalas sa sagot ni Don Miguel. Walang awa nga na mababaka sa kanyang itsura kundi galit at pagkamuhi sa anak kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya si Pat. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Don Rafael nang may pagtataka ng sabihin ni Don Miguel na ipapasubasta niya ang kanyang anak na si Pat. Ipapasubasta mo si Pat? Sigurado ka ba, kumpadre? Kunot noon namang tanong ni Don Rafael sa kanyang kumpadre at mahahalata sa tono ng tanong nito na tila may pagtutol. Napatawa naman si Don Miguel. Oo naman. Bakit naman ako magdadalawang isip pa? Kung tutuusin, hindi ko rin naman pinapagamit sa kanyang aking apelyido. Aba ano siya, siniswerte. Alipin lang ang tingin ko sa kanya. Kaya naman oras na para iba naman ang makinabang sa kanya. Kulang pa ang buhay niya sa mga nanakaw sa akin ng kanyang inang walang moral. Maduming babae. Matalim pa niyang sabi. Sa kanila namang pag-uusap na dalawa ay naroon naman si Red sa pinto at seryosong nakikinig. Wala na rin doon si Pat kaya naman walang kaide-ideya si Pat sa binabalak sa kanya ng kanyang amang walang puso. Napatingin naman si Don Rafael sa paligid dahil baka mamaya ay may makarinig sa kanila o baka naman ay marinig sila ni Pat. Baka naman ay may makarinig sa atin, kumpadre, hinaan mo lang ang boses mo. Wika ni Don Rafael. Hayaan mo siya, sadyang pinaparinig ko. At saka kahit naman hindi ko iparinig, sadyang araw-araw kong sinasabi at pinapamukha sa kanyang magiging kapalaran niya sa poder ko. Dahil kahit kailan, kahit lumuhod pa siya at magmakaawa sa harapan ko, hindi ko pa rin siya matatanggap at magagawang mahalin. Anas pa ni Don Miguel na tila walang pakialam kung may makarinig pa sa kanya
o baka marinig sila ni Pat. Napangisi naman si Don Rafael. Ang puso mo, kumpadre. Nakangising sambit naman ni Don Rafael kay Don Miguel. Maya-maya pa ay lumabas na rin si Red sa kanyang pinagtataguan at nakisali na rin sa usapan ng dalawa. Sinadya niyang pakinggan ang usapan na iyon dahil involved si Pat. Naging magkaibigan sila ng mga bata pa sila pero ilang linggo lang din yon. Nang isama ni Don Rafael si Red sa Amerika, doon na rin sila nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan na rin nila ang isa't isa. Mas lumalim ang interes ni Red ngayong muli na nang nakita si Pat matapos ang mahabang panahon. Sa kabilang banda na makapasok na si Red ay doon na bumaling ang atensyon sa kanya ng dalawa. Oh, ito na ba si Red? Abay, lalong pumogi matipuno pa ang katawan. Kamusta ka na, Red? Tanda mo pa ba ako? Gulat na tanong ni Don Miguel kay Red, tsaka ngumisi naman ito. Oo naman, Don Miguel. Bakit ko naman kayo makakalimutan? Nakangisi niyang sabi. Umupo na rin doon si Red kasama nila at nakisali na rin sa usapan. May malalim nga itong iniisip na nahahalata naman ng dalawa. Tila ba may gustong sabihin? Wala rin naman sa usapan at sa plano niya na makisali sa usapan ng dalawa, ngunit nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga ito ay tila ba hindi niya ito nagustuhan, kaya naman ngayon ay may nabuong ideya sa utak niya. Maaari ko ba kayo makausap, Don Miguel? Matapang at lakas loob na panimula ni Red. Napatigil nga sa kwentuhan at tawanan ng dalawang Don at saka sabay na napatingin kay Red. Mukhang seryoso nga ito kaya naman nagkatinginan ng dalawa. Oh, sounds interesting. Sabi naman ni Don Miguel na naging interesado sa hiling na iyon ni Red. Wala siyang maisip na pwedeng sabihin o itanong nito kaya naman napapatango na lamang siya at nagbibigay ng isang makahulugang tingin kay Red. Magsimula nung araw na nagkausap-usap sila, may mga bagay na napagkasundoan at napagdesisyonan na sila lamang din ang nakakaalam. Nang makalipas ang ilang buwan, ang dating may lihim lamang na pagsintas isa't isa na sina Pat at Red, ngayon ay mag-asawa na nakapag-isang dibdib na rin. Congratulations, Pat and Red! Hay, salamat. Magkakaroon na rin ng babae sa pamilya. Matapos ang seremonya sa sibil na kasalan ni na Pat at Red, ay dumiretso na silang dalawa sa mansyon ni na Red at doon ay sinalubong na sila ni Lucky nang may malawak na mga ngiti sa kanyang mga labi. Natawa naman si Pat sa pabirong hirit na yon ni Lucky. Ikaw talaga, Lucky, sabi ni Pat kay Lucky. Inakbayan naman ni Red ang kanyang asawa na ngayon na si Pat nang mahigpit at mas inilapit pa sa kanya. Anyway, from now on, dito natitira si Pat. We're planning to move but not now. Enjoyin na muna namin yung togetherness with family. Honey, Pat, feel at home, ha? You are very much welcome here. Huwag kang mahihiya kung may gusto ka mang gawin or kainin or anything. This is your home too. And I am your home now, okay? Malambing nga iyang sinabi kay Pat habang nakaharap sa kanyang asawa. Nginitaan naman siya ni Pat tsaka mahinang tumango. Okay, honey, thank you. Aniya. I love you. Sincero ang sabi naman ni Red kaya naman binawian na kaagad iyon ng pagtugon ni Pat. I love you too. Malambing niyang sabi. Maya-maya pa ay tinipon na rin doon ang lahat ng mga katulong upang ipakilala sa kanila si Pat. Anyone here? She is now your mom, Pat, and she is my wife now. So treat her like a queen. Understand? Seryosong sabi naman ni Red sa mga katulong na may pagka-istrikto. Wala naman iyong problema sa mga kasambahay dahil sa palagay naman nila ay hindi naman mahirap pakisamahan si Pat at mukha pa itong mabait. Naiintindihan po namin, Sir Red, sabay-sabay nilang sabi. Samantala, hindi rin naman nakapagpigil pa yung isang kasambahay na magbigay ng kanyang komento at komplemento sa taglay na kagandahan ni Pat. Napakaganda niyo po, Ma'am Pat. Sa katunayan nga po ngayon lang ako nakakita ng babaeng kasing ganda ninyo. Mukha po kayong buhay na may nika. Namamangha niyang sabi na kulang na lang ay magkorteng puso pa ang mga mata nito. Tama naman yung kasambahay. May kakaibang ganda si Pat. Kahit na morena ang kulay nito. May kakaibang ganda at kahali-hali ng karisma na hindi matatagpuan sa iba. Para siyang isang mamahaling pabango
na may nakaka-addict na halimuyak at mahirap bilhin at hanapin. Kaya naman sa tuwing isasama ni Don Miguel si Pat noon sa mga event, ay napakaraming mga mayayaman ang nakukumaling dito, mapabata man o matanda, mapabinata man o sa may asawa na. At isa rin yon sa mga naging dahilan noon ni Don Miguel kung bakit dapat ay ipapasubasta na lang niya si Pat dahil sigurado siyang malaking pera ang kikitain niya sa dalaga. Sa kabilang banda ay nahihiya namang sumagot si Pat. Nang wala pa nga mga pisngi nito dahil sa komplemento sa kanya ng katulong. Nako, huwag niyo naman po akong balahin. Baka po maniwala ako niyan. Nahihiyang sabi ni Pat. Kayo talaga ma'am, pero wala pong halong biro. Napakaganda niyo po. Bagay na bagay po kayo nitong si Sir Red. Isang gwapo at isang maganda. Pagpapatuloy naman na sabi ng katulong at talagang pinaninindigan pa ang kanyang mga sinabi. At dahil nga hindi na rin naman alam pa ni Pat ang kanyang isasagot ay sumang-ayon na lang din siya at nagpasalamat. Kung ganun po ay maraming salamat po. Pagpapakumbaba ni Pat na sabi sa mababang tono. Ilang sandali pa ay nagsalita ng muli si Red. O siya, kami magpapahinga na muna. Lucky, ikaw na munang bahala sa opisina. 1 week ako naka-leave. Sabi naman niya sabay baling sa nakababata niyang kapatid na si Lucky. No problem bro, ako nang bahala. Enjoy mo na muna yung pagiging buhay may asawa mo. I'll go ahead. Nakangiti namang sagot ni Lucky. At dahil medyo pagod pa, sa dami ng mga nangyari at anasikaso, minabuti na muna ng bagong mag-asawa na magtungo sa beranda ng mansyon upang doon na muna magpahinga at magpahangin. Doon sila umupo sa may couch, tsaka tumingin sa malayo at minasdan ng magandang views ng mga puno at asul na mga ulap. Pat, are you happy? Malumanay na tanong naman ni Red kay Pat, habang nakaakbay rito na nakahilig naman ang ulo ng babae sa kanyang balikat. Of course! Bakit naman hindi ako magiging masaya? Na ang childhood crush ko ay asawa ko na ngayon. Napakabilis ng pangyayari pero ang mahalaga, mag-asawa na tayo ngayon, Red. Masayang sagot naman ni Pat at saka umangat pa ng tingin sa asawa. Marahan namang iginala ni Red ang kanyang daliri sa mukha ni Pat tsaka malaya ay yung iginuhit sa bawat bahagi noon. Aba mahirap na, baka maangkin ka pa ng iba. Kaya mas mabuti nang naikasal tayo kaagad para ako na lang magmay-ari sa'yo. Walang ibang lalaki ang may deserve ng ganda mo. You are mine, Pat. Sa'kin ka lang. Mahinahong sabi naman ni Red. Doon ay sinigurado na rin ni Pat na ngayon, sa araw at oras na ito, ay wala nang ibang pwedeng umangkin sa kanya maliban kay Red na kanyang asawa. Sa'yo lang ako, Red. Ipinapangako ko yan sa'yo. I will be a good wife to you and a mother to our future kids. I promise. I love you. Paninigurado naman ni Pat at doon ay muli na nilang ipinagdikit ang kanilang mga labi at halika ng isa't isa. Kinaumagahan katulad ng isang mag-asawa ay naging sweet ang umaga ni na Pat at Red. Sa pagmulat ng mga mata ni Pat ay si Red kaagad ang unang hinahanap ng kanyang mga mata. Kaya naman ang hindi niya ito mabungaran sa kanyang tabi ay kaagad itong bumalikwas ng bangon upang hanapin kaagad ito. Good morning po, Ma'am Pretty Pat. Masayang bungad kaagad sa kanya ni Manang Lani at nakakapagbigay talaga ng positibong damdamin ang maluwag ng ngiti nito. Muli namang napangiti si Pat. Nako, bolera ka talaga Manang Lani. Nga pala po, napansin niyo po ba si Red? Tanong niya sa matanda. Tumango naman kaagad ang matanda at kaagad na itinuro kung nasaan ang asawa nitong si Red. Ay, opo ma'am, nasa may dining area na po. Magalang na tugon naman ni Manang Lani. Ganun po ba? Okay po, salamat po Manang Celia. Sagot naman ni Pat tsaka dali-dali nang nagtungo sa may dining area kung nasaan ang asawa. Ilang segundo lang ay nakarating na siya doon. At doon nga ay nadatnan niya si Red na naghahanda na ng kanilang pagkain. Nakasuot pa nga ito ng apron na tila siya ang nagluto ng mga pagkain yon. Nang matanaw niya na sa wakas si Red, ay nagdahan-dahan na siya ng paglapit dito nang may mga ngiti sa kanyang mga labi. Han, what are you doing? Tanong niya sa asawa. Napatingin pa nga ito sa mga pagkain na halos lahat ay deprito. May itlog, hotdog at bacon.
Sa kabilang banda habang inilalapag naman ni Red ang mga pinggan at kubyerto sa mesa ay sumagot na rin ito. Preparing breakfast for my queen. Sweet na sweet niyang sabi. Hindi naman maitago ni Pat ang kanyang kilig kaya naman dagli niya nang niyakap ang kanyang asawa. Oh, hon, you're so sweet. Napakaswerte ko naman sa asawa ko. Gwapo na nga, sobrang maalaga pa. Malambing niyang sabi habang nayakap po ito. Ako ang swerte sa'yo. Maganda na, loyal pa. Sagot naman ni Red. Aba, oo naman. Sa'yo lang ako loyal. Paninigurado naman ni Pat tsaka hinalikan na nila ang labi ng isa't isa. Pagkahalik ng ilang segundo ay kumalas na rin sila upang mag-almusal na. Mamaya na natin ituloy at maupo ka na para matikman mo ng masarap kong niluto. Pagmamalaki pa ni Red sa kanyang mga luto na kung tutuusin ay napakadali lang namang lutuin pero dahil nga si Red ang nagluto ng mga yon, espesyal yon para kay Pat. Masarap ba talaga? Sige nga, tikman natin. Wika naman ni Pat tsaka umupo na rin doon upang tikman na nga ang luto ni Red. Unang tinikman ni Pat ang hotdog. Pare-pareho lang naman ang lasa ng hotdog ngunit dahil si Red nga ang nag-prepare noon ay mas extra special iyon para kay Pat. Grabe, ang sarap nga. Ito ng hotdog na to ang pinaka-paborito ko na sa lahat. Papuri pa ni Pat sa hotdog at kay Red. Tiningnan naman siya ng may kahulugan ni Red. Sabi mo yan Nakangisi niyang sabi kaya napatawa naman ng dalaga. Oo naman, sabi niya kay Red. Halos buong linggo nga na sinulit ng dalawa ang leave ni Red sa trabaho. Kahit nga siguro paulit-ulit na lang yung ganoong senaryo nila araw-araw ay ayos lang dahil hindi sila nagsasawa. Mas gusto nga nila yon dahil gusto nang sanayin ni Pat ang kanyang sarili kay Red. Dapat lang din naman dahil mag-asawa na sila. Makalipas nga ang isang linggong yon ay balik trabaho na ulit si Red at sa pagkakataong yon ay kasakasama niya na si Pat. Noong una ang usapan talaga nila ay sa bahay lamang si Pat para hindi na ito mapagod o ma-stress sa trabaho. Pero ngayon, para bang ayaw na nilang mawalay sa piling ng isa't isa. At hindi rin nakatiis si Red kaya naman isinama na rin niya si Pat sa kanilang opisina. Honey, maiwan mo na kita dito sa office ha. May imi-meet lang ako sa conference room. Wika ni Red kay Pat. Naroon sila sa loob ng opisina ni Red. Okay, honey. Nakangiting tugon naman ni Pat. Nang makalabas si Red ay nagmasid-masid na lang muna si Pat sa buong opisina. Napangiti pa nga siya dahil sa pagiging organized nitong si Red na bihira lamang talaga sa isang lalaki. Nakapatas lahat ng mga files ng maayos at parang hindi dinadapuan ng gabok ang mga furnitures doon. Napangiti na lang siya dahil naaalala niyang ganitong talagang kasinop sa isang bagay si Red. Malinis, maayos, at maingat. Maya-maya pa ay natigilan naman si Pat nang biglang may kumatok. Si Lucky. Hi, nandyan ka pala. Bungad ni Lucky pagkabukas nito ng pinto at saka dire-diretso nang pumasok sa loob. Napatayo naman si Pat dahil akala niya kung sino yung pumasok at saka naupo muli. Oo, ewan ko ba dyan sa kuya mo? Sabi sa bahay lang daw ako tapos kaninang umaga na makabihis na siya. Abay biglang nagbagong isip at pinag-ayos na ako at ayun. Isasama raw niya ako. Paliwanag naman ni Pat. Sandali munang naupo si Lucky sa bakanting upuan na naroon para makapagkwentuhan muna at para hindi rin mainip si Pat sa paghihintay kay Red. Akala mo makakawala ka pa no? Ganyan talaga yan si kuya. Kahit nung mga bata pa lang kami, kapag may laruan niyang gusto, kasama niya kahit saan man siya magpunta. Grabe yang magmahal sa isang bagay kaya pansin mo sa bahay, parang mga bago pang mga laruan niya. Kaya lalo ka na isang tao. Sobra kanyang mahal kaya hindi kanya maiwan-iwan. Kwento naman ni Lucky. Sang-ayon din naman si Pat sa bagay na yon dahil maging siya ay makakapagpatunay din sa bagay na yon. Wow, nakaka-touch naman yon. Pero, oo, tama ka nga. Minsan ko na rin siya nakalaro nung mga bata pa kami. Grabe na yung pag-alala niya kahit madumihan lang ng kaunti yung mga laruan niyang sasakyan. Grabe siya kung mag-alaga kaya na-adapt niya rin yon sa tao. Grabe mag-alaga ang kuya mo kaya
Masasabi kong napakaswerte ko talaga sa kanya. Sabi pa ni Pat. Ngumiti naman si Lucky. Swerte din naman ng kuya ko sa'yo. Wala na siyang mahahanap na katulad mo. Sabi pa niya. Pasimple namang napakunatang noon ni Pat. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Pat. Basta. Hindi na siya makakahanap ng isang katulad mo. Sagot ni Lucky. Maaaring nakakahalata na si Pat, ngunit ang totoo ay may lihim din talagang gusto sa kanya si Lucky noon pa man. Nang minsan niya itong makita ng mga bata pa lang sila ay nagustuhan na rin siya ni Pat. Nagkataon lang talaga na mahiyain siya kumpara sa kanyang kuya na si Red kaya hindi niya nagawang magtapat kay Pat. At isa pa, wala rin din naman siya magagawa sa kanyang kuya dahil noon pa man din ay alam niya at ramdam niya na siya talaga ang gusto ni Pat kaya naman hindi na rin naman niya nagawang magtapat dito ng kanyang damdamin. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay pumasok na rin doon si Red at nagulat siya na naroon pala si Lucky. Oh, Lucky, andyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Bungad na sabi ni Red sa kanyang kapatid. Napatayo naman si Lucky habang si Pat naman ay nananatili nakaupo. Actually kararating ko lang. Akala ko'y nandito ka kaya pumasok ako. Tapos nadatan ko tong si Pat. Kaya in-entertain ko na. Baka naiinip na eh. Sabi naman ni Lucky para hindi sila pag-isipan na masama ni Red. Alam niya kasi na may pagkasiloso ito kaya iyon na ang iniiwasan niya. Tumango naman si Red. Okay then. Well, I'm already here. Ako nang bahala sa kanya. At kailangan ka rin sa conference room. Sabi niya kay Lucky. Tumango na rin si Lucky. Okay, sure. Actually, palabas na rin naman ako nung dumating ka. Pero sige, punta na akong conference room. Pat, mauna na muna ako. Sabi niya at sumagot naman kaagad si Pat. Okay, Lucky, thank you. Sabi niya. Na makalabas na si Lucky ay nalipitan na kaagad ni Red si Pat at saka doon ay nagsimula na mag-usisa kay Pat. Anong pinag-uusapan niyo? Parang asaya-saya niyo Takang tanong naman ni Red kay Pat. Napatayo naman si Pat tsaka ngumiting nilapitan ng asawa. Parang nangangamoy selos ang asawa ko Sabi niya tsaka hinaplos ang matipon ng braso ni Red. I'm not jealous, I'm just asking. At isa pa wala naman akong dapat ipagselos. 'Di ba? Seryosong sagot naman ni Red. Sinigurado naman niyo ni Pat. Of course, walang-wala. At saka, ikaw lang naman ang pinag-uusapan namin Kung gaano akong kaswerte sa'yo at kung gaano kang kaswerte sa akin. Yun lang. Sagot naman ni Pat. Doon ay marahan na rin pinulupot ni Red ang kanyang mga kamay sa bewang ni Pat just to make her feel na pagmamay-ari niya na si Pat at wala nang sino man ang pwedeng makaangkin sa kanya. Akin ka lang Kapag nabili ko ng isang bagay, wala nang pwedeng makaagaw pa dito. Tatandaan mo lagi yan. Wika ni Red. But you didn't buy me? Kunot noon namang tanong ni Pat dahil wari ba'y nadula sa salitang yan si Red. Yeah, but you're still mine. Sagot naman ni Red. Sa'yo lang ako. Paninigurado naman ni Pat tsaka hinalikan nila ang isa't isa. Samantala, isa namang hindi inaasahang pagkakataon ang muling pagbabalik ng isa rin sa kanilang kababata na si Daphne. Si Daphne ay isa ring anak ng matagumpay na CEO at doon ay nag-aaral sa bansang Paris sa kursong fashion design. Malalim ang lihim nitong pagtingin kay Red at umasa siya na sa pagbabalik niya ng Pilipinas ay magkakaroon na rin silang dalawa ng pag-asa. Umasa siya dahil sa minsan na silang naging sobrang close ay pareho rin sila ng nararamdaman sa isa't isa. Ngunit magugulat na lang siya na may asawa na si Red na hindi inabala pa ng mga ito na ipaalam sa kanya dahil na rin sa bilis ng pangyayari at overwhelmed. Sa pagbabalik nga ni Daphne ay doon niya unang nagtungo sa mansyon ni Red dahil mas sabik naman talaga siyang makita ito after 5 long years kesa sa sarili niyang pamilya. Red! Lucky! Grabe, na-miss ko kayo! Salubong ni Daphne sabay yakap sa dalawa. Walang mapagsidla ng galak ng dalaga nang muli niya makita ang dalawa. Ang laki mo na Daphne pero parang grade school pa rin. Pabirong sabi naman ni Lucky.
Ganito rin kasi silang mag-asara ng bata-bata pa sila kaya naman hindi na nila iyon sineryoso. Isa pa sanay na rin si Daphne kay Lucky dahil simula pa noon ay ito na talaga ang bully sa kanilang tatlo. Nako, hanggang ngayon, bully ka pa rin, Lucky. Nakakainis ka. Red, ipagtanggol mo nga ako. Pagpapaawa naman ni Daphne kay Red. At sakto ang dating naman ni Pat. Hindi na pwede, Daphne. Nandiyan ang asawa. Tikim ni Lucky at saka nag-side eye sa direksyon ni Pat. Ang kanina nakangiti at ubod na saya na mukha ni Daphne ay napalitan ng palaisipan at pagtataka. Asawa? May asawa ka na, Red? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Kunot noong tanong ni Daphne. Sa sandaling yon ay hinawakan na rin ni Red ang kamay ni Pat na napatingin naman doon si Daphne tsaka siya nagpaliwanag dito. Actually, 3 months na. Hindi na namin ipinailam pa sa iba dahil we were so excited na maikasal kaya hindi na namin naisip na makapag-imbita pa. I'm sorry, Daphne. Paghingi ng paumanhin ni Red. Sa puntong yon ay tila ba nabuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Daphne at sa loob-loob niya ay para bang gusto niya ng lumuha. Nakaramdam siya ng kaunting tampo at sama ng loob dahil sa pagbabalwala ng mga ito sa presensya ni Daphne na hindi man lang ipinaalam ang bagay na ito. Marami siyang tinanggihan na halos lahat na para lamang kay Red. Ngunit ngayon, ang kaisa-isang pag-asa na natitira sa puso niya ay tuluyan pang nawala. That's okay. May magagawa pa ba ako? Nangyari na. Anyway, so she is, nauutal na sabi naman ni Daphne at saka pasimple ng dumistansya kay Red. Pat. Patricia is her real name, but you can call her Pat. Pagpapakilala naman ni Red sa kanyang asawa. Sa pagkakataong yon ay sumagot na rin si Pat. Hi, I'm Pat. It's nice to meet you, Daphne. Nakangiti niya sabi sabay naglahad ng kamay sa harap ni Daphne. Ilang segundo rin siyang tinitigan ni Daphne bago ito sumagot. Hi, nice to meet you too. Sagot ni Daphne na may peking mga ngiti at saka nakipagkamay rin kay Pat. Para naman hindi isipin ni Red na broken-hearted siya, sinikap na lang ni Daphne na itago na lang ang sakit at umakto na lang na normal kahit ang totoo ay nasasaktan siya. Hindi na lang niya ipapahalata para hindi siya mukhang napahiya. Anyway, Pat, kasi kami nitong si Red at Lucky mga bata pa lang kami, super close na talaga kami sa isa't isa. As in, yung kulang na lang ay magtabi na kaming tatlo sa pagtulog. Ganon kami ka-close. Kaya kapag nakita mo na clingy ako kay Red, don't be jealous, ha? Normal lang yun sa amin. Sabay-sabi naman ni Daphne kay Pat. Biniro naman siya ni Lucky. Para naman tinatakot mo si Pat, Daphne. Sabi ni Lucky. No, I'm not. Baka lang kasi magselos siya, you know. Mahirap na, diba? At least, inuunahan ko na. Hindi ba, Red? Depensa naman ni Daphne sa kanyang sarili. Sumagot naman si Red. But as long as you can hold your clingy thing, much better na we change that. Siyempre, I respect her din naman. At saka malalaki na tayo. May kanya-kanya ng buhay. Hindi na tayo mga bata para sa mga ganong mga bagay, okay? Para walang problema. Sabi niya pero sa mahinahon na paraan. Okay, wala namang problema sa akin. Utal na sagot ni Daphne at saka bigla siyang nahiya. Good. Seryosong sagot naman ni Red. Ng mga sumunod na araw nakipagkita naman si Daphne kay Lucky. Ramdam din niyon ni Lucky na natamaan si Daphne sa mga nalaman niya kaya inaasahan niya na makikipag-usap sa kanya si Daphne. Saan siya nakilala ni Red? Diretsahang tanong ni Daphne kay Lucky. Naroon sila sa restaurant na pinagmamay-arian din ni Red. Nakapwesto sila sa open area ng restaurant na yon sa second floor para maganda rin ang view. Sa kabilang banday, sumagot naman si Lucky. Sino? Si Pat? Tanong ni Lucky. Yes, sagot naman ni Daphne. Actually, anak siya ni Don Miguel Salvacion. Wala naman kasi akong alam sa nangyari noon, nabalitaan ko na lang din na ikakasal na sila.
Pero alam ko they really love each other kaya nagpakasal na rin silang dalawa. Sagot pa ni Lucky. At dahil kilala si Don Miguel sa industriya ay naging sentro rin ito ng mga balita-balita nang magkaanak ito sa isang bayarang babae kaya naman hindi na rin nakalampas sa pamilya ni na Daphne ang balitang yon. Parang nabalitaan ko na anak siya ng isang bayarang babae? Taas kilay na tanong ni Daphne. How did you know that? Yes, kaya hindi siya matanggap ng kanyang ama. Sagot naman ni Lucky sabay lingon sa dalaga. Bahagya namang napatawa si Daphne at para bang may pang-iinsulto pa sa pagtawa niyang yon at panghuhusga kay Pat. Oh, that's so ridiculous. Tatawa-tawa namang sabi ni Daphne. Nagtaka naman si Lucky sa naging reaksyon ni Daphne kaya napatanong ito. Bakit naman? Tumahimik muna sandali si Daphne bago tuluyang sumagot. Lucky, kung ano man ang nakasanayan o katangian o ugali ng iyong mga magulang, aba hinding malayo na makukuha mo rin ang bagay na yon. Kaya kung bayarang babae at maraming napapaikot na lalaki ang ina ni Pat, hindi malayong gawin niya rin yon kay Red. Matalim niyang sabi kay Lucky na punong-puno ng panghuhusga kay Pat. Napailing naman si Lucky dahil sa pasaring na iyon ni Daphne na kahit hindi pa man niya tuloy nakikilala si Pat ng personal ay nahuhusgahan niya na kaagad ang buong pagkatao nito. Grabe naman ang pag-overthink mo. Mukha namang hindi ganong klaseng babae si Pat. I think she's different. Pagtanggol naman ni Lucky kay Pat. Ngayon ay napatunayan na ni Daphne na may lihim ngang pagtingin itong si Lucky kay Pat na hindi lang maamin dahil nga mas pinili ni Pat ang kanyang kuya na si Red. Kaya naman sa pamamagitan noon ay biglang nakaisip ng isang maitim na plano si Daphne. And I think you like her too. Tama? Huwag mong sabihin mali ako. Dahil handa akong ipaputol ang mga daliri ko kung sasabihin mong mali ako. Taas kilay na tanong nito kay Lucky. Hindi naman makasagot ang diretso si Lucky. Bagos sa inusisa na lang niya si Daphne kung bakit niya nasabi ang mga bagay na yon. What do you want? Why are you saying this to me? Ngayon ay seryoso na si Lucky. Lucky, you know that I like Red so much. Ever since mga bata pa lang tayo. Ever since nagdadalaga at nagbibinata pa lang tayo. I love him. At simula nung araw na magustuhan ko siya, hindi na rin ako tumingin sa iba. I busted multiple men for him. Kaya hindi ako makakapayag na may ibang babae lang na makakuha sa kanya at makaangkin sa puso niya. Ako lang, Lucky. Ako lang. Paliwanag ni Daphne at sa puntong yon ay nagiging desperada na talaga ito na maangkin si Red, na maagaw niya ito kay Pat. Wala siyang pakialam sa sasabihin o iisipin ng iba basta ang tanging nais lang niya ay makuha si Red dahil para sa kanya ay siya lang nararapat kay Red at wala nang iba pa. Napatingin naman si Lucky kay Daphne. Ayaw niyang ipahalata pero ang totoo ay hindi niya gusto ang mga sinasabing ito ni Daphne sa kanya. Kahit gusto niya si Pat, wala nang maraming pagkakataon para maagaw niya si Pat, ay hindi pa rin niya ito gagawin dahil sa respeto at pagmamahal niya sa kanyang kapatid. So, what's your plan? Tanong naman ni Lucky kay Daphne. Ngunit bago sabihin ni Daphne ang kanyang mga plano kay Lucky, ay gusto muna niyang sigurahin na makikiayon ito sa kanya nang sa ganon ay mas magiging posible ang kanilang isasagawang plano sa pagsira kay Pat at kay Red. Bago ko sabihin sa iyo mga plano ko, are you into me? Tutulungan mo ba ako na mapaghiwalay silang dalawa? O mananatili ka na lamang na nakamasid kay Pat habang minamahal siya sa malayo? Wake up, Lucky. Hindi mo siya makukuha kung nakatunganga ka lang. Kaya kumilos ka rin. Makipagtulungan ka sa akin para tuluyan na natin silang makuha. Pambibilog pa ng ulo ni Daphne kay Lucky. Ngunit maninindigan si Lucky na kahit ano pang sabihin sa kanya ni Daphne ay hindi siya magpapauto dito o magpapabilog ng ulo para lamang makapanakit ng kanyang kapwa, lalo pat kapatid niya si Red at mataas ang respeto niya rito. I like Pat. Oo, gusto ko siya. Pero
Pero hindi ko naman makakaya ng loob ko na makita siyang masaktan. Even si kuya. Wala silang ginawa sa akin para gawin ko sa kanila to. At isa pa, ayos naman ako eh. Ayos lang naman sa akin kahit ganito. Kahit ganito sa malayo ko lang siyang ginugusto. Nasa malayo ko lang siyang minamahal. Kontento na ako. Kalmado namang sabi ni Lucky na ikinais naman ni Daphne. Pathetic. Hanggang ngayon duwag ka pa rin talaga, no? Takot. Di bali na nga lang. Dahil nakikita ko namang duwag ka. Gagawa pa rin ako ng paraan para mapaghiwalay sila. Para makinabang ka rin. Thank me later, Lucky. Sa una lang yan. Sa una lang yung feeling martyr. Mas masarap sa feeling kapag nahahawakan mo ng babaeng pinakamamahal mo. Muli niyang sabi tsaka tuluyan ng umalis ang dalaga. Naiwan na nga lang doon si Lucky at napapailing na lang siya sa request na iyon ni Daphne na lalong nagpapakita ng kanyang pagkadesperada. Sa loob nga niya ay hindi niya ibababa ang kanyang moral at level para lamang sa hiling ni Daphne. Hinding-hindi. Nang sumunod na araw, muli namang bumisita si Daphne kina Red at ang pakay niya ngayon ay para simulan ng isagawa ang kanyang mga plano. Hi Red, Pat, Lucky! Masayang bati ni Daphne nang maabutan niyang tatlo sa may garden habang umiinom ng tea. Lumingon naman kaagad sila tsaka sumagot naman si Red. Oh, hi Daph! What brought you here? Diretsa niyang tanong. Umupo na rin doon sa may bakanting upuan si Daphne at tsaka napahawak pa sa kanyang dibdib. Ouch! Ang sakit naman nun. Dati-rate okay lang naman akong pumunta rito kahit walang dahilan na. Feeling ko tuloy hindi na ako welcome dito. Sabi pa ni Daphne at saka lumungkot ang reaksyon ng mukha. Crazy, that's not what I meant. Wika naman ni Red. Oh, I'm just kidding. Hindi na ako bata, no, para magtampo. I just came here dahil 2 weeks na lang ako dito sa Pilipinas. Gusto ko lang sanang i-request na makabanding naman tong si Pat. Girls night out, mamaya. Pwede ba, Red? Sige na, minsan lang naman eh. Yaya pa ni Daphne. Natigilan naman si Lucky sa pag-inom ng kanyang tsaa at saka napatingin kay Daphne. Bigla nga itong kinutuban at kinabahan si Lucky nang maalala niyang nabanggit ni Daphne na gagawin niya ang lahat para mapaghiwalay ang dalawa. Hindi nga maganda ang kanyang pakiramdam kaya naman alam niyang pakitang tao lamang ang ipinapakitang ito ni Daphne. Sa kabilang banday, napatingin naman si Red kay Pat. Simulat sa pool naman kasi ay wala namang hilig sa mga ganitong bagay si Pat. Dahil sa pagiging konserbatibo nito kaya naman si Pat ngayon ang kailangan niyang tanungin. Ngunit kung si Red lang din naman ang masusunod ay hindi nito papayagan si Pat na sumama kay Daphne. Well, let's ask her. Honey, gusto mo ba? Hindi mo kailangang magpanggap ha? Dahil alam ko na hindi ka naman party people na katulad nila. You can refuse. Tanong ni Red sa kanyang asawa. Ilang segundo rin ang napaisip ni Pat bago ito tuluyang makasagot. No, actually gusto ko rin makabonding si Daphne. Alam ko namang hindi niya ako pababayaan. Diba, Daph? Nakangiting sagot naman ni Pat sabay tingin kay Daphne. Of course. At saka wala naman tayong ibang kasama. 2 lang tayong magbabonding. Paninigurado naman ni Daphne. At dahil may desisyon na rin naman si Pat, ay hindi na rin kumontra pa si Red. Dahil unang-una sa lahat ay nanlaki ang kanyang tiwala sa kanyang asawa. Malaki ang kanyang tiwala na hindi gagawa ng anumang bagay na makakapagpasira ng relasyon nila. Pangalawa ay ayaw din naman ni Red na isipin o maramdaman ni Pat na pinagigpitan niya ito. Dahil kahit papaano naman ay mas gusto pa rin niya na magkaroon na naman sila ng time sa individual life nila para naman healthy pa rin ang kanilang pagsasama. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Red at matalim na tiningnan si Daphne. Daph, no boys ha? Mariin niyang paalala. Sabi ko na nga be, yan ang iisipin mo eh. Red, simula bata tayo,
Wala naman akong in-entertain na ibang lalaki. At saka hindi naman ako marunong lumandi, no? Mukha lang malandi pero hindi ako ganung babae. Wala naman sa lahi namin yun eh. Makahulugang paliwanag naman ni Daphne. Sabay tingin ng makabuluhan kay Pat na para bang may gusto itong iparating. Humarap naman si Red sa kanyang asawa. Okay. So honey, just call or text me, okay? If na out of place ka na sa lugar, susunduin kita. Malambing niya sabi kay Pat at tumugon naman kaagad ang kanyang asawa. Okay honey, sagot naman ni Pat. Kinagabihan ng masundunan ni Daphne si Pat at ang makapagpaalam na kay Red ay sumakay na rin sila sa sasakyan ni Daphne tsaka tuluyan ng umalis. Wow, you're so pretty naman, Pat. Are you ready na bang mag-party? Tanong ni Daphne kay Pat, habang ang isa naman ay tahimik lamang sa sasakyan na tila ba kinakabahan. Palibhasa ay first time niya itong gagawin. Medyo kinakabahan. First time ko kasi. Sagot naman ni Pat. Matipid naman na napatawa si Daphne. Hay, idinamay ka rin pala ni Red sa pagka-boring niya, no? Dapat kasi kahit man lang once or twice ay isinasama ka rin niya sa mga bar para mag-unwind. Hindi naman yung maghapon lang kayong magkasama at magkakatitigan dyan sa bahay. Ang boring kaya nun, di ba? Tatawa-tawa niyang sabi. Sa iba siguro, oo, pero sa akin, sa amin ni Red, hindi siya boring. Actually, we're enjoying our moment together. Kahit kami lang dalawa. At isa pa, siguro nga, destined talaga kami dahil kung boring siya, mas boring ako. Kaya bagay na bagay kami, di ba? Masayang sagot naman ni Pat. Nasa loob ni Daphne, lalo niya itong ikinainis. Oo nga. So, we're here. Ito na lang sabi niya, tsaka ipinark na ang sasakyan na makarating na sila sa bar. Na makapasok na sila sa loob ay hinanap kagad ni Daphne ang VIP room at tsaka doon sila nagtungo. Sa lakas ng mga tugtugan ay halos magsigawan na nga mga nag-uusap para lamang marinig nilang isa't isa. Marami rin nagwawalas at sayawan sa dance floor at kaliwat kanan ng inuman at hit-hit ng sigarilyo kaya naman nababalot na ng usok ang buong lugar. Nang makarating na sila sa VIP, ay doon na nagpadala ng beer si Daphne. Nagsimula na rin sila mag-inom. Todo sayaw pa nga itong si Daphne kahit naroon lang sila sa VIP room at napapatingin na lang din sa kanya si Pat. Maya-maya pa na magpaalam mag-CR si Pat ay doon na sinamantala ni Daphne ang pagkakataon para ilagay ang kanyang daladalang droga sa iniinom ni Pat. Kaya naman na makabalik si Pat at nang inumin ng beer ay doon niya na unti-unting nararamdaman ng drugs na inilagay ni Daphne sa kanyang inumin at ang drugs na iyon ay nakakapagpainit ng kanyang katawan. Doon ay pinapasok na ni Daphne ang kanyang kasabot na lalaki nang nawawala na si Pat sa kanyang ulirat. May sinulat pa nga ito na pinabasa niya din kay Pat at pinarecord laban kay Red at hindi na nag-usisa pa si Pat dahil tila ba nilamon na ng drugs na iyon ang kanyang kabuuang katinoan. Maya-maya pa ng oras din yon ay sinenda ni Daphne ang mga litratong yung kay Red para lamang sirain si Pat. Kunwari, concern pa iyon pero yun talaga ang tunay niyang intensyon. Kaya naman bago pa man makarating doon si Red, ay sinimula na ni Daphne na pigilan kunwari si Pat para naman sa ganitong eksena ang maabutan ni Red. Ilang sandali pa ay dumating na nga si Red at naaktuhan niya na nakapatong na si Pat sa isang lalaki sa may couch at nakikipaghalikan dito. Pat, let's go! Ano pa? Tinatawagan ko ng asawa mo, bahala ka! Patuloy na sabi ni Daphne. At sakto ang pagsigaw naman ni Red. Pat! Sigaw ni Red. Punong-puno ng puwersa ang sigaw na yon at mababakas ang gigil at galit. Napatalikod naman si Daphne tsaka kunwaring nagulat na makita niyang lalaki. Oh, Red, nariyan ka na pala. I didn't expect na ganyan pala siya malasing eh. Hindi ko na maawat. Sabi ni Daphne kay Red. Aligaga pa nga ito kunwari para mas mapaniwala talaga si Red. Doon ay parasahan ng hinila ni Red ang mga kamay ni Pat. Mahigpit na mahigpit at madiin ang pagkakahawak niya yon dahilan para mamula ang mga kamay ni Pat. Napaupo na nga rin ito sa sahig ngunit muli nang mapatayo ni Red para lamang maiayos ang asawa
ay talagang totally disaster na ang nangyaring ito kay Pat dahil nasa ilalim na siya ng impluwensya ng droga. "Let's go!" bulyaw ni Red. Mabilis na rin nagtatakbo sa labas yung lalaki kaya naman hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na masapak iyon ni Red. Sa kabilang banda ay nagpupumiglas pa rin si Pat at ayaw niya pa rin talagang umuwi. "Ano ba? Ayoko umuwi. Nag-i-enjoy pa nga ako eh. Ngayon nga lang nakapag-enjoy eh. Bitawan mo nga ako." Bulalas ni Pat. Habang tinititigan siya ni Red ay ibang Pat talagang nakikita niya. At ang nakikita niya yung pag-uugali ng isang bayarang babae na katulad ng kanyang ina, lalo pa nang sumagi sa kanyang isipan ng sinabi ni Daphne na nakukuha ng anak kung ano man ang pag-uugali na meron ng magulang kaya naman napailing si Red at napasabi sa kanyang sarili na baka nga hindi pa niya lubusang nakikilala ang kanyang asawa na si Pat. "Pat, let's go. Red is already here." Patuloy pa rin na pagpupumilit ni Daphne kay Pat. Ngunit sadyang ayaw pang magpaawat ng babae. Patawa-tawa pa nga itong si Pat na para bang nasa ibabaw ng alapaap at wala nang pakialam sa nangyayari. Kung kaya naman ay sapilitan na siyang isinama ni Red papalabas ng bar na iyon. At simula nga nung gabing yun ay otomatiko nang nagbago ang pakikitungo ni Red sa kanyang asawang si Pat. Kung ano-ano na rin kasi ang mga sinasabi ni Daphne laban kay Pat na lalong ikinalaso ng utak ni Red. Ang dating mabait at malambing na Red ay naging halimaw na ngayon dahil sa galit sa nangyari noong nakaraang gabi. Kusang nawala ng tiwala niya kay Pat kaya naman sa halip na makipaghiwalay dito ay mas pinili ni Red na manatili silang mag-asawa ngunit ipapatikim at ipaparanas kay Pat kung gaano siyang kasama ngayong asawa. Kabilang sa pagpapahirap na kanyang gagawin, ang gawing bell girl si Pat sa kanilang mismong hotel. Wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin ng iba. Basta, wala na makakapigil pa sa kanya. From now on, paghihirapan mo ang bawat kakainin mo. Sa hotel na pinagmamay-arian ko. Tutulong ka sa mga staff ko doon na maging bell girl. Sa ayaw man o sa gusto mo. Mariing sambit ni Red sa kanyang asawang si Pat. Maluha-luha naman ang mga mata ni Pat dahil wala naman siyang kaide-ideya kung ano nga bang nangyayari at kung bakit bigla na lang nagbago si Red sa kanya. Honey, mahinang sabit ni Pat habang nangungusap ang mga matang tumitingin sa kanya. At saka huwag mo nga akong tawaging honey. Nandidiri ako sa'yo. Nandidiring sabi naman ni Red. At sa puntong yun ay nag-usisa na rin si Pat upang malaman kung bakit ba nagkakaganito si Red. "Red, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang nagawa kong masama sa'yo? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito?" Pagsusumamo ni Pat sa kanyang sariling asawang si Red. Halos luhod samba na nga itong kung magmakaawa kay Red para lamang amuhin ito sa isang bagay o pangyayari na wala naman siyang kaalam-alam. "Because you don't deserve my good treatment. Nararapat lang sa'yo na gawin yan dahil masama kang babae. Uhaw ka sa lalaki at wala ka rin namang pinagkaiba sa nanay mong prosti." Bulalas ni Red. Nanilisik ang mga mata nito at tila ba wala nang natitira pang awa sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda ay mabilis namang naputol ni Pat ang nasabi ni Red tsaka sinagot ito. "Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masama ang nanay ko. Wala siyang kasalanan sa iyo." Bulyaw niya sa asawa. Matapang naman siyang sumagot. "Siya wala. Pero ikaw, malaki. Malaking kasalanan mo sa akin. Ginago mo ko, Pat. Kaya nararapat lang na yan ang gawin ko sa'yo. Na iparamdam ang mga ginawa mong panluloko." Walang awa niyang sabi. Ano ba sinasabi mo? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo at bakit galit na galit ka sa akin? Ano bang kasalanan ko?" Muli pang tanong ni Pat na ngayon ay umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinandilata naman ni Red ang mga mata ni Pat at saka nanggagalaiti ang mga ngipin na hinarap ito at sumagot. "Wala ka talagang maalala sa mga kawalangian mo? Sige, baka nga nakalimutan mo na, kaya ipapaalala ko sa'yo." Mabilis na kinuha ni Red ang kanyang phone tsaka ipinakita sa asawang mga videos.
pictures at voice recorders na sinend sa kanya ni Daphne nang mismo mangyari ang bangungot na iyon sa buhay ng mag-asawa. Hindi naman makapaniwala si Pat sa kanyang napanood at narinig ngayon na halos lumagapak na ang kanyang panga. Hindi nga niya matandaan na nagawa niya ito kaya naman panay lang ang kanyang iling at maninindigan siyang hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon. Ako yan? Nauutal na tanong ni Pat kay Red. Bakit? May kakambal ka ba? Ngayon na alam mo na mga panlulokong ginawa mo sa akin. Pagbayaran mo yan. You deserve to feel like hell. Matapang na sagot naman ni Red. Hindi na rin nakaimik pa si Pat dahil malinaw nga na siya ang babaeng yon. At iyon ang kailangan niyang malaman na tanging si Daphne lamang nakakaalam dahil sila lang naman dalawa ang magkasama. Ngunit magpaganon pa man, gagawin ni Pat ang lahat para mapatunayang malinis ang pagkatao niya at hindi niya magagawa sa normal na pag-iisip ang mga kahalayang kanyang napanood. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang unang araw ng pagiging bell girl ni Pat. Nakasuot na rin ito ng uniforme na pang bell girl at ngayon naka-assign siya na magdala ng mga pagkain sa bawat room. Doon ay sinadya naman ni Daphne na magtungo para lamang sitahin ito at husgahan. Good morning, Pat. Why are you wearing those cheap uniforms? Maarting tanong ni Daphne. Maya-maya pa ay nandisik naman ang mga mata ni Pat tsaka sinamantala ng pagkakataon na kumprontahin si Daphne. Daphne, umamin ka nga sa akin. Ano ba nangyari nung gabing magkasama tayo? Bakit ba simula nung gabing yun ay nagbago ng trato sa akin ni Red? Ha? At saka ano yung pinakita sa akin ni Red ng mga pictures? At videos? Tapos na may voice recorder pa. Paano mo nangyari yun? Sa pagkakatanda ko, wala pa isang boteng na inom ko nun na. Ano bang ginawa mo? Mga katanungan ni Pat na punong-puno ng pagdududa. Tila hindi naman nagustuhan ni Daphne ang mga tanong na yan sa kanya ni Pat kaya naman sinalubong na rin niya ng galit ito. Hoy, magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo, Pat. Para sa tono ng pananalita mo ay akong sinisisi mo ah. Ipapaalala ko lang sa'yo. Ginusto mo lahat ng yon. Malay ko bang may pagkamalandi ka pala. Tapos malalaman ko nga ganun din palang nanay mo. Kaya hindi malayo na ganun ka rin. Matalas na sabi naman ni Daphne kay Pat. Maya-maya pa ay dumating na rin si Red at nadatan niya ang dalawa sa ganoong senaryo. Anong kaguluhan to? Bulalas niya sa dalawa. Doon ay nanguna na nagsalita si Daphne at lumapit pa talaga kay Red para lang siyang kampihan nito. Redo, kasi itong si Pat pinagbibintangan ako sa mga nangyari. Kasalanan ko bang mamana niya sa kanyang inang pagiging pokpok? Sumbong ni Daphne kay Red at may paghawak pa talaga sa braso nito. Hindi naman pinansin niya ni Red bagkos ay nakafocus lang siya kay Pat. Marami nang nagawang iba, pero ikaw pilit mo pa rin na nililinis ang pangalan mo na ikaw rin naman mismo ang sumira. Magtrabaho ka na dahil nararapat lamang sa iyong mahirapan. Panunumbat ni Red kay Pat. Muli namang nangusap ang mga mata ni Pat at nagbabaka sakali na muling lumambot ang puso nito sa kanya at siya rin ang piliin at pakinggan nito. Red! Nagsisumamong sambit ni Pat. Ngunit nananatiling mapagmatigas si Red at saka sinigawan pa nga ito sa harap ni Daphne na ngayon ay palihim na ang nagbubunyi. Magtrabaho ka na! Sigaw niya. Wala na rin ibang choice si Pat kundi ang sumunod kay Red. Ni hindi nga sumagi sa isipan niya na makipaghiwalay dito dahil alam niyang nabubulag lamang ito sa mga paninirang sinasabi sa kanya ni Daphne. Alam niyang hindi ito ang tunay na si Red dahil para sa kanya, ang tunay na Red ay mabait, maalaga at higit sa lahat ay mapagmahal. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para linisin ang pangalan niya at hindi sumuko. Matapos noon ay umalis na rin si Red at nakabuntot pa rin sa kanya si Daphne habang si Pat naman ay nagsimula na rin magtrabaho. Nang papasok na sana si Pat sa isang kwarto ay bumungad sa kanyang isang matabang matandang lalaki na malaki ang tiyan na ang tanging saplot lang sa katawan ay ang kanyang tuwalya. Malagkit ang tingin nito kay Pat na tinitigan pa mula ulo hanggang paa na may paglabas pa ng dila. Napakunot naman ang noon ni Pat at hindi na sana siya tutuloy nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay.
Hi, miss. Ang ganda naman ng bell girl ngayon ah. Bago ka? Nanlaki ang mga mata ng maniak na lalaki na nagtanong. Doon ay matapang namang sumagot si Pat. Hindi. Akong asawa ng may-ari ng hotel na to. Kaya huwag kang lalapit sa akin. Malakas niyang sabi ng may diin. Bigla namang humalakhak ng malakas ang lalaking yon na tila ba hindi naniniwala. Asawa? Pinapatawa mo ba ako? Anyway, mga ganyang babae ang gusto ko pakipot. Alam ko naman na, laganap sa hotel na to ang extra service. Ano? Free ka? Tara, malaki ako magbigay. Biglang hinang sabi ng lalaki. Napaurong naman si Pat tsaka sinagot ito. Shut up! Hindi ako klase ng babae na iniisip mo, no? Sigaw niya. Ngunit naging agresibo ang lalaki at mapilit. Urong-sulong lang sila ni Pat papasok ng kanyang kwarto dahil sa pagpupumiglas ni Pat. Pakipot ka pa halika na, ako nang bahala sa boss mo. Pamimilit pa ng manyak na lalaki. Ngunit nanatiling nagpumiglas si Pat. Ano ba? Bitiwan mo nga ako sabi! Sigaw niya. Sa kabilang banda ay sakto naman ang dating ni Red at Daphne at kitang-kita nila sa akto ang nangyayari. Natigilan sila na nagsalita si Daphne. Wait, si Pat ba yun? Oh my gosh, I told you. Bayaran din talagang babaeng yan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Iiling-iling pa na sabi ni Daphne habang nakahulikip-kip sa mga braso at masamang tiningnan si Pat. Maya-maya pa ay malakas nang binanggit ni Red ang kanyang pangalan. Pat! Tawag niya kay Pat. Natigilan naman ang lalaki at sabay silang napalingon sa kinaroroonan ni Red. Red? Mangyiyak-yiyak na banggit ni Pat. Nang magkaroon na ng pagkakataon ay malaya nang tumakbo si Pat papalapit kay Red at saka niyakap ito ng mahigpit na mahigpit. Kahit galit at blanco lang ang itsura ni Red, ay hindi naman niya maitatangging ramdam na ramdam niya ang takot ni Pat na mga oras na yun dahil sa bilis ng pagtibok ng puso nito. Ngunit magpaganon pa man, ay maninindigan pa rin si Red na galit siya rito at kailanman ay hindi na maaawa pa rito. Bitawan mo nga ako. Masyado kang maraming babae. Talaga bang hanggang dito sa hotel ko dala-dala mo pang kalandian mo? Pambibintang niya at saka parsahang nilayo niya si Pat sa kanya. Sa halip nga nakampihan ng kanyang asawa ay hinusgahan pa niya ito. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Pat. Ano bang kalandian sinasabi mo? Ako ang hinilat pinilit niya Tapos ako pang masamha. Matapang niyang sabi kay Red. Ngumisi naman si Red at saka nagpakawala ng isang mabigat na hangin. Tigilan mo nga ang pag-akto ng isang berhen at mahinhin na Maria Clara. Tama nga sinabi nila. Kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Sabi naman ni Red na nanlilisik pa rin ang mga matang nakatingin dito. Doon ay tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ni Pat. Tila ba sa mga ginagawang ito sa kanya ni Red ay para bang unti-unti na rin siyang nangihina at nawawala ng pag-asa. Bakit mo ba nasasabi sa akin ang mga salitang yan, ha? Red, para naman hindi tayo mag-asawa. Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Ha? Mahinang sabi ni Pat kay Red. Ngunit hindi pa rin mapatinag si Red. Tigilan mo ang kaartehan mo. O baka naman naiinis ka kasi naistorbo ko kayo ng lalaking yan. Gusto mong masatisfy? Okay, sige. Ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Hindi pa nga ito nakontento at hinila ng mga kamay ni Pat patungo sa isang kwarto habang si Daphne naman ay tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Anong ginagawa mo? Saan mo ko dadalhin? Red, pakiusap, nasasaktan ako. Nasasaktan ako, Red. Sigaw ni Pat. Pumasok sila sa isang bakanting kwarto at doon ay parasahang itinulak ni Red si Pat sa kama. Yan. Diyan ka nararapat. Hintayin mo lang ang mga customer mo. Yan ang gusto mo, diba? Maraming lalaki katulad ng nanay mo. Walang awang sabi ni Red. Maya-maya ay pumasok na ang tatlong lalaking kanyang ipinatawag. Boss, ito na bang magandang babae na ipapatikim mo sa amin?
Nakangisi nilang tanong na lumabas pa ang dila habang malagkit na nakatingin kay Pat. Si Pat naman ay kasalukuyang nakahiga na sa kama at takot na takot. Oo, kayo nang bahala sa kanya. At ikaw, Pat? Serve my man well. Matalim na sagot naman ni Red at saka nagmarcha na palabas. Doon ay sinimulan na ng mga lalaki ang napag-usapan nila ni Red na gagawin nila kay Pat. Red! Red, tulungan mo ako! Malakas na sigaw ni Pat na may pagmamakaawa. Mabuti na lamang at nandoon nga si Lucky kaya narinig niyang malakas na sigaw na iyon ni Pat. Nang matunto ni Lucky ang kwarto na pinagmumula ng sigaw na iyon, ay doon niya nadatnan si Pat habang nakapatong sa kanya ang mga lalaking iyon. Pat! Malakas na sigaw ni Lucky. Doon ay walang awa niyang pinagtatadyakan ng manyak ng mga lalaking iyon at tuluyan ng umalis. Pat! Makawalang hiya kayo! Umalis kayo dyan! Sabi niya. Nang makaalis ang mga lalaki, nalapitan na rin siya ni Pat. Pat, are you okay? Sinaktan ka ba nila? Ayos ka lang ba? Tunog niya kay Pat, habang si Pat naman ay iyak na iyak. Dumating na rin doon si Red. Lucky, what are you doing here? Pagalit niyang tanong. Hinarap naman siya ni Lucky na galit din sa mga ginawa nitong pagpapahirap kay Pat. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa asawa mo? Sarili mong asawa? Pinagahasa mo sa iba? Anong klaseng asawa ka? Malakas yung sigaw kay Red. Wow! Grabe naman yata ang pagka-concern mo sa asawa ko, Lucky ah. May dapat ba akong ikapagpaselos? Tanong pa niya. Sa puntong yon ay sumagot na rin si Pat at dinipensa na ang kanyang sarili kay Lucky. Red, tama na. Tama na, wag mo nang itamay si Lucky. Pinagtanggol niya lang ako sa mga walang iyang lalaki na pinalapastangan mo sa akin. Sigaw niya na umiiyak pa rin. At nagtatunggulan pa kayo ah. Baka naman may hindi ako alam tungkol sa inyong dalawa. Siguro inakit mo rin ang kapatid ko, no? Kailan pa? Matagal niyo na ba ako niloloko, ha? Matagal niyo na akong iniiputan sa ulo? Sumagot ka! At tila nga tuluyan ang nalaso ni Daphne ang utak ni Red dahil sa kung ano-anong iniisip nito. Kung ano-ano nasasabi nito na ikinakatuwa naman ng bruhang si Daphne. Hindi totoo yan, Red. Walang katotohanan yung sinasabi mo. Matapang na sagot naman ni Pat. Sa puntong yun ay muli nang hinila ni Red ang mga kamay ni Pat patayo ng kama. Aray, nasasaktan ako, Red. Ano ba? Daing ni Pat. Dahil sa mahigit na pagkakahawak nito, ang kanyang mga kamay ay halos mamagana sa sakit dahil ilang kamay na ngayon ang humahawak doon ng maikting. Bago sila umalis, ay pinagbantaan pa ni Red ang kanyang kapatid na si Lucky. Itong tatandaan mo, Lucky. Kahit pa anong gawin ko dito kay Pat ay wala kang pakialam at karapatan na pigilan ako. Dahil pagmamayari ko siya. At sa akin lang siya. Naiintindihan mo? Mariing sabi ni Red sa kapatid at saka tuluyan ng umalis kasama si Pat. Umalis na nga sila ng hotel at umuwi na ng mansyon. Halos kalad ka rin na nga ni Red si Pat patungo sa kanilang kwarto at napagtinginan rin sila ng mga katulong. Ngayon lang din nila kasi nakitang ganoong kagalit itong si Red. Kaya naman nag-alala sila para kay Pat. Habang si Pat naman ay iyak lang ng iyak. Nang makarating sila sa kanilang kwarto ay muling inihagis na ni Red si Pat sa kama. Red, bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Wala akong ginagawang masama. Muling pagtatanggol ni Pat sa kanyang sarili. Nilapitan naman siya ni Red doon sa may kama. Wala kang ginagawang masama. So yung picture, yung video, yung recorded voice, nagsisinungaling? Tama na, Pat. Sira ka na. Sirang-sira ka na. Tapos nahuli pa kita sa akto na nakapatong sa lalaking yun sa loob ng bar habang pinapanood ng marami? Tapos sasabihin mo na wala kang ginagawang masama? Minahal kita, Pat. Ginawa kong lahat para mailigtas ka.
Pero bandang huli gagaguhin mo pa rin pala ako. Pwes, gagawin kong impyernong buhay mo. Mariin at gigil na sabi ni Red. Mahal naman niya talaga si Pat at nasasaktan lang din siya. Hindi rin naman nga masisi ni Pat si Red sa galit niyang yon. Dahil sa hawak nitong ebidensya na nag-uudyok kay Red na hindi na siya paniwalaan sa mga paliwanag niya. Kaya naman nagsasabi na sana si Pat na gusto niya nang makipaghiwalay, ngunit binantaan lang siya ni Red at hindi pinayagan. Mas gusto ni Red na gawing impyerno ang buhay ni Pat kesa sa iba pang makinabang dito. Nang makalipas naman ng mga araw, lakas loob na rin kinausap ni Lucky si Daphne dahil alam niya at sigurado siyang ang babae ang punot dulo ng lahat ng ito. Daphne, why did you do that? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo nang ituloy yung binabalak mo? Kunot noon niyang sabi kay Daphne. Ngunit tatawa-tawa lamang ang dalaga na tila ba nag-e-enjoy pa sa kanyang ginagawa. Relax, bakit ka ba nagagalit? Hindi ba dapat na matuwa ka nga dahil ngayon ay nagiging malapit ka na kay Pat? At ako naman kay Red. Unti-unti nang natutupad ang mga plano natin, Lucky. Nakangiti pa niyang sagot at kampante pa sa mga nangyayari. Kinontra naman kaagad iyon ni Lucky. Plano mo lang, Daphne. Paano mo ito nagawa sa kuya ko? Kay Pat. Ano bang ginawa mo sa kanya sa bar? Tanong ni Lucky na punong-puno ng pagtataka. Pinagmasdan muna ni Daphne ang buong paligid mula doon sa kanilang beranda at saka sumagot. Alam mo, Lucky, nakakatuwa ka. Nakakita ko pa rin sa iyo yung batang duwag at matatakotin na little Lucky. Of course, I know that Pat is a conservative woman. Mainhin, tahimik at hindi mo talaga maiisipang gagawa ng katarantuduhan. Dahil ako lang may kayang gumawa nun. Simple lang. Naglagay ako ng drugs sa iniinom niya para maging hyper siya, para mag-init ang katawan niya, para maghanap siya ng lalaki, para mas maging masunurin. That's why, binasa yung sinulat ko na pinarecord ko sa kanya. At wala siyang kamalay-malay na binabasa niya at sinasabi niya o ginagawa niya dahil malakas ang epekto ng drogang nilagay ko sa kanya. Ano, satisfied? Hahanga ka na ba sa akin, ha, Lucky? Sabi ko naman sa iyo gagawin kong lahat para mapasakin si Red. Sa akin lang siya. Tandaan mo yan. Ang sama mo. Sobrang sama mo, Daphne. Say what you wanna say. At least hindi ako katulad mo na duwag at hindi kayang ipaglaban ng taong mahal niya. Taas kilay pang sabi ni Daphne. Daphne, ang tunay na pagmamahal, hindi mo hahayaan na masaktan ang damdamin niya. At yung ginagawa mo? That's not love. That's obsession. At sa tingin ko mas nakakaawa ka sa ating dalawa. Kaya itigil mo ng panalason sa utak ng kapatid ko. At doon ay tuluyan na nga nagimbal ang buong pagkatao ni Lucky nang marinig niya ang mga revelasyon ni Daphne. Sapat na para sa kanya mga sagot na yon na alam niyang magdidiin sa babae. Kaya naman, nang makuha at marinig na ni Lucky ang kanyang kailangan dito at tunay na pakay ay nagdesisyon na siyang umalis, dala-dala ang kanyang matibay na ebidensya na makakapagpalinis ng pangalan ni Pat. Nang sumunod na gabi dahil bagong dating si Don Rafael na galing pa sa bansang Europa at nagpahanda siya ng isang dinner, ay imbitado rin doon si Daphne. Where's Pat? Hindi ba dapat ay nandito siya? Takang tanong ni Don Rafael habang iginagala ang kanyang mga mata. Kalmado namang sumagot si Red na para bang proud na ginawa niyang katulong ngayon ng kanyang asawang si Pat. Si Pat? Yeah, she's here. Pat, bring us the most expensive wine. Sabi ni Red, tsaka nagtungo na rin doon si Pat na nakasuot na ng maid's uniform. Napakunot naman ang noo ni Don Rafael dahil hindi niya nagugustuhan ang natatanaw niya ngayon at alam niyang mali at problema. Iyon ang gusto niyang malaman. And why is she wearing a maid's uniform? Red, anong kalokohan to? Kunot noon niyang tanong kay Red. A sideline, she's also working for me. Huwag mo na lang pansinin, Dad. Kalmadong sagot naman ni Red tsaka isinubo na ang kanyang hiniwang steak. Ginatungan naman iyon ng malditang si Daphne. Oh yes, right, Tito. May ginawa kasing kalokohan. Kaya,
punishment niya yan. Matalim pa niyang sabi sabay tinawan man pa si Pat. Marahang binitawan naman ni Don Rafael ang kanyang hawak-hawak na kubyertos at saka malayang isinandal ang kanyang likod sa upuan at huminga ng malalim. Malalim din itong nakatingin kay Red dahil para bang wala itong pakialam sa nangyayari. Batid niyang hindi ito kailanman magagawa ni Red sa isang babae dahil kilala niya ang kanyang mga anak na may mataas na respeto sa mga babae, kaya nga sinalba ni Red ang buhay ni Pat mula sa nakaambang sa kanyang panganib sa poder ng kanyang amang si Don Miguel. Hindi rin ito ang kanyang tinuro sa kanilang dalawa ni Lucky dahil saksi ang magkapatid kung gaanong minahal at nirespeto ni Don Rafael ang kanilang ina na ilang taon na ring pumanaw. Kaya naman napailing si Don Rafael dahil alam niyang hindi ganito ang tamang pagtrato ng isang babae, lalong-lalo na sa isang asawa. Kalokohan. Rad, anong ibig sabihin nito? Parang hindi ka na rin nalalayo sa mga taong gustong kumuha sa kanya noon . At doon ay tila bahanda na si Don Rafael na ipagtapat ang tunay na nangyari noon sa kanilang pag-uusap sa pagitan nilang tatlo. Dad! Mariing sambit naman ni Red. Doon ay nabasag naman ang katahimikan ni Pat. Kumuha sa akin? Ano pong ibig sabihin nun? Naguguluhan niyang tanong kay Don Rafael. I'm sorry, Red. Pero sa tingin ko ay oras na para malaman niyang totoo. Wika ni Don Rafael at saka tumingin na kay Pat. Pat, Red saved you. Sabi ni Don Rafael kay Pat. What? What are you saying, Dad? Naguguluhang tanong ni Pat at doon ay nagkwento na rin si Don Rafael. Noon, plano na ni Don Miguel na ama mo na ipasubasta ka sa mga bilyonaryong negosyante. Batid mo naman siguro na wala talaga siyang nararamdaman na pagmamahal sa'yo bilang anak niya dahil na rin sa matinding galit niya sa nanay mo. Kaya kinausap niya ako noon na tumingi ng tulong para makipag-deal sa mga nagpapasubasta sa mga mayayaman. Actually, tutol din ako doon dahil alam kong mabuti ka namang tao at babae. At hindi ka katulad ng nanay mo. Pero sadyang mapilit ang iyong ama. Gusto kanyang pagkakataan. Then Red came. Sinalo niya ang gusto kong mangyari. Kahit hindi pa man kami nag-usap, nakikinig na pala siya sa usapan namin. Nakiusap siya. Nakiusap siya na baka pwedeng hingin na lang ang kamay mo kay Don Miguel at gawing asawa at sinabing matagal ka na niyang nagugustuhan. Paniwalang paniwala naman si Don Miguel na iyon ang intensyon ni Red. Which is tunay naman. Pati na rin para mailigtas ka sa nakaabang na pagsubasta sa'yo. Minsan na ako nakakita ng ganong tagpo, Pat. At masasabi ko nakakaawa ang babae lalo na kapag sa masasamang laman ng mga mayayaman ka mapupunta. Pahihirapan ka hanggang sa mamatay ka. Ngunit nung una hindi pumayag ang ama mo dahil nga sa plano niyang ipasubasta ka. Pero tinapatan yun ni Red. At alam kong yun din lang yung hinihintay ni Don Miguel na bilhin ka ni Red sa kanya. Kumpadre ko siya. Pero hindi ko gusto mga ginawa niya kaya sinuportahan ko si Red para maglabas sa malaking pera para lang sa kanya ka mapunta at hindi sa mga kamay ng abusadong mayayaman. He saved your life from cruelty and abuse. His love for you saved you. Maluha-luha namang pagtatapat ni Don Rafael. Diretso nga lang ang tingin ni Red na nanggagalaiti pa rin ang mga panga. Habang sina Lucky naman at Daphne ay hindi rin makapaniwala. Ngayon ay para bang nanlalambot ang mga tuhod ni Pat dahil sa kanyang nalaman na all this time, talaga palang labis ang pagmamahal sa kanya ni Red para kunin siya sa kanyang malupit na ama. Ni hindi nga niya maramdaman na pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Napatingin siya sa likuran ni Red at gusto nitong yakapin, ngunit papaano kung kinamuhuian naman siya nito ngayon? Kaya naman hindi na rin alam ni Pat ang kanyang gagawin. Nabasag na naman ang katahimikan nila nang biglang padabog na tumayo si Red. Pero niloko pa rin niya ako. Ginago pa rin niya ako sa kabila ng mga nagawa ko sa kanyang sakripisyo. Nanggigigil niyang sabi. Ngunit tatayo rin si Lucky upang ipagtanggol si Pat at ang kanilang relasyon ng kanyang kapatid na si Red. Hindi totoo yan, sigaw ni Lucky. Napalingon naman silang lahat kay Lucky. At sa puntong yon ay kinakabahan pa rin si Daphne.
Ano sinabi mo, Lucky? Ipipilit mo na naman bang ipagtanggol siya? Tanong naman sa kanya ni Red. Inilabas na nga ni Lucky ang kanyang cellphone na may video ni Daphne at ang kanilang naging pag-uusap kung saan ay inamin niya ang lahat ng mga kawalang hiyaan na kanyang ginawa. Here, itong patunay na inosente si Pat at malinis siyang babae. Ikaw nang bahalang humusga, kuya, sabi ni Lucky. Matapos ang ilang minutong pakikinig, ay doon na nga nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang katotohanan na pinaglaruan silang lahat ni Daphne, na binilog ni Daphne ang kanilang mga ulo at tanging si Daphne lamang ang punot dulo ng lahat ng ito. Nang marinig naman niya ni Pat ay kusa na siyang tumakbo papalabas ang mansyon, dala-dala ang labis na sama ng loob. Pat! Sigaw naman ni Red. Bago pa nga niya nasundan ng asawa ay lumingon muna si Red kay Daphne na ngayon ay wala na rin mailulusot sa kanyang mga kawalang hiyaang nagawa. Walang hiya ka, Daphne. All this time, ikaw palang lumalason sa utak ko. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Mariin na gigil na tanong ni Red kay Daphne. Doon ay muling nagsumamo si Daphne. Red, I love you so much. Nagawa ko lang yan kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Red. Pagsusumamo niya. Ngunit sa galit ngayon ni Red, ay waring hindi niya na makukuha pa ang kapatawaran nito. Hindi kita mapapatawad. Mariin niyang sabi kay Daphne tsaka hinabol at sinundan niya ang kanyang asawa na si Pat. Pat! Tawag-tawag ni Red ang kanyang asawa habang habol-habol ito. Susundan pa sana siya ni Daphne ngunit mabilis na siyang napigilan ni Lucky. Tama na, Daph. Tigilan mo na sila. Mariin niyang sabi kay Daphne. Mabilis namang bumitaw si Daphne kay Lucky at galit na tumingin dito. No, Red is mine. He is mine. You ruined my life. Malakas niyang sabi na para bang nababaliw na. Kasabay ng mga matitindi at mabibigat na emosyon at mga hindi inaasahang komosyon, ang biglaan namang pagpatak ng malakas na ulan. Tila ba nakikiramay din ang panahon sa kanilang mga damdamin ngayon. Nang maabutan naman ni Red si Pat, ay kaagad na rin huminto ang babae. Nakatalikod siya at nakayuko. Ikinagagalak pa niya at nagpapasalamat na umulan ng malakas, nang sa ganon ay masabayan noon ang kanilang mga luha. Para bang wala ng lakas pa si Pat para humarap kay Red. Nangihina na siya na kaunting oras na lang ay maaari na siyang bumagsak mula sa pagkakatayo. Sa dami ng mga naging revelasyon, hindi na alam ni Pat kung ano ba dapat ang kanyang mararamdaman. Pat, I'm so sorry. I didn't know. Maluha-luha namang sabi ni Red kay Pat at ngayon ay pareho na silang basang-basa ng ulan. Doon ay nilakasan na rin ni Pat ang kanyang loob at humarap sa kanyang asawa. Yung sinabi ng daddy mo, totoo ba yun? Seryosong tanong ni Pat kay Red. Yes. Mabilis na tugon naman ni Red. Muli namang napahikbi si Pat tsaka lakas loob muling nagtanong. Bakit mo ginawa yun? Dahil ba naaawa ka sa akin? Tanong naman ni Pat. Oo, pero ginawa ko yun dahil gusto na kita noon pa man. Noon pa lang gusto na kita, Pat. But Tito Miguel, he's so strict pagdating sa'yo. And I also didn't expect na gano'n na palang turing niya sa'yo. That's why nilakasan ko ang loob ko na kunin ka sa kanya. Pagtatapat ni Red. Sandali namang pinunasan ni Pat ang kanyang mga luha. Red, nung kinuha mo ako sa kanya, hindi ka ba nag-alinlangan na baka katulad din ako ng nanay ko tapos baka gawin ko rin sa'yo yung ginawa niya kay daddy kaya galit na galit sa akin ngayon si daddy? Seryoso niyang tanong kay Red. Mabilis naman sumagot ang lalaki. Hindi. Dahil alam kong iba ka. Iba ka sa nanay mo. Sagot ni Red. Kung noon pa lang naniwala ka na iba ako sa nanay mo, bakit hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinabi ko na wala akong ginagawang masama? Bakit hindi ka naniwala sa akin? Bagkus mas pinili mo pang paniwalaan si Daphne. Mahirap pa talaga akong paniwalaan dahil minsan ang nagkamali ang nanay ko.
Hindi ba dapat kapag mahal mong isang tao, wala kang ibang kakampihan o papaniwalaan kundi siya lang? Pero bakit hindi mo nagawa? Oo, nagpapasalamat ako dahil iniligtas mo ako sa mga kamay ni Daddy. Pero Red, yung pinaranas mo sa akin kapareho rin ng mga abisadong milyonaryo na sana'y mapupuntahan ko. Wala ka ring pinagkaiba sa kanila. Kasi lahat kayo ang tingin sa akin na isang masamang babae. Sana hindi mo na lang ako iniligtas. At doon ay tuluyan na nga umagos muli ang mga luha ni Pat. Sobrang bigat nga ng nararamdaman niya ngayon, na halos ay gusto niya nang bumigay. Gusto niya nang sumuko. Ngunit dahil mahal niya si Red ay mas pipiliin pa rin niya na isalba ang kanilang relasyon kahit na sobrang sakit na para sa kanya. Pat, please forgive me. I'm sorry. I admit my mistakes. At hindi ko rin naman mahahayaan na masaktan ka. Yung mga lalaki, binantaan ko na sila na takutin ka lang, na huwag kang gagalawin. Yung galit ko, sa tingin mo ba gusto ko yun? Pat, katulad mo, nalason din ni Daphne yung utak ko. Ilang beses niya akong sinidus. Pero kahit anong gawin niya, sa kabila ng galit ko, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Ikaw lang. Napakadali sa akin na makipaghiwalay sa'yo. Pero hindi ko magawa dahil mahal kita eh. Mahal kita, Pat. Lahat naman tayo may kahinaan. Hindi ako perpekto. At mas lalo't higit hindi ako manhid. Nasaktan lang din ako, Pat. Nasaktan ako dahil mahal na mahal kita. Hindi ko matanggap yung nangyari. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ikinabigla naman ni Pat ang sandaling huminto si Red sa pagsasalita at bigla na lamang itong lumuhod. Humihingi ako ng kapatawaran. Pareho tayong biktima. Mahal na mahal kita. Nagmamakaawang sabi ni Red kay Pat. At doon ay napaluha na rin siya. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang susulpot si Daphne na may nakatutok ng baril kay Pat. Pat! Walang hiya ka! Mamamatay ka na! Sigaw ni Daphne at saka kinalabit ng gatilyo ng hawak niyang baril, ngunit mabilis din namang naisangga ni Red ang kanyang katawan sa harapan ni Pat, kaya naman sa kanyang likuran napatama ang bala. Lahat sila doon ay nagulat dahil sa ginawa ni Daphne. Kusa na rin niyang binitawan ng baril at doon ay napagtanto ang kanyang ginawa. Hawak-hawak pa rin si Daphne ng mga tauhan ni Don Rafael habang si Red naman ay salu-salu pa rin ni Pat na nakayakap pa rin sa kanyang katawan. Red! Umiiyak na sambit ni Pat. Nilapitan naman kaagad sila ni Lucky tsaka nilulungan ng buhatin si Red papunta sa kanilang sasakyan para isugod sa ospital. Habang nasa biyahe hanggang sa makarating sa ospital ay nakahawak lang si Red sa mga kamay ni Pat. Nanginginig na nga ang buong katawan ni Pat dahil sigurado siyang hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili niya kung sakaling may mangyaring masama man sa kanyang asawa. Na hindi na nga umalis sa chapel si Pat at doon ay umiiyak at mataimtim na humihingi ng awa at habag sa Panginoon upang iligtas si Red habang naroon pa sa operating room ang kanyang asawa. Ilang oras na matapos ang operasyon ay lumabas na rin ang doktor mula sa OR. Kaagad niyang tumayo si Pat na namumugto ng mga mata na lumapit sa doktor. Doc, kamusta pong asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Pat sa doktor. He's okay now. Maya-maya pwede na siyang ilipat sa recovery room. Magandang balita naman ng doktor na ikinaluwag naman ang kalooban na ni Pat. Salamat po, Doc. Mangiyak-ngiyak niyang sagot. Nang mailipat na sa recovery room si Red, ay doon na tuluyang pumasok si Pat. Red, kamusta ng pakiramdam mo? Nadatnan niya doon si Red na may malay na at masayang lalaki dahil siya kaagad ang unang nakita nito. Sa halip nga na isipin ang kanyang kalagayan, ay ang paghingi pa rin ng tawad kay Pat ang kanyang inuna. Pat, I'm sorry. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Red sa kanyang asawa. Nilapitan naman siya nito at saka tumabi sa kanya at hinaplos sa mukha nito. Huwag ka nang umiyak. Okay na ako. Okay na. Napatawad na kita. Huwag mo nang alalahanin yon.
Sobra mo akong tinakot. Paano mo nagawa yun? Sunod-sunod na sabi naman ni Pat kay Red. Doon ay naramdaman talagang na itinaas ni Red ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ng kanyang asawa na si Pat. I will do everything just for you. Pat, I love you. Buong puso niyang sabi at sumagot din naman kaagad si Pat. I love you too. Sabi niya tsaka hinalikan ng kanyang asawa. Ngayon ay unti-unti nang muling nagiging maayos ang relasyon ng mag-asawa at nakapagpatawaran na rin sila. Habang si Daphne naman ay nakakulong na rin dahil ani ni Don Rafael ay hindi niya palalampasin ang mga nagawang iyon ni Daphne kina Red at Pat. Lalong-lalo na sa pagtatangkang pagpatay kay Pat at sa pagsira ng relasyon nilang dalawa. Nang makalipas ang ilang linggo ay nakalabas na rin ng ospital si Red at ngayon ay nagre-recover na lamang. Hindi nga siya maiwan ni Palet, bagkus ay ito nag-alaga sa kanya na natural lang dahil sa maayos naman ang pagsasama nilang mag-asawa. Samantala, sinadya namang hanapin na mag-asawa si Lucky para personal na humingi dito ng tawad at magpasalamat. Doon nga tila natagpuan si Lucky sa kanilang entrance habang nagmumuni-muni. Lucky! Kalmado at mahinahong tawag ni Red sa kanyang kapatid. Napalingon naman si Lucky. Pare, kuya? Gulat na banggit ni Lucky. Masaya nga ito para sa dalawa dahil sa wakas ay nanunumbalik na muli ang dati nilang pagsasama na mas pinagtibay pa ngayon ng panahon. Masaya rin siya dahil unti-unti na rin naghihilom ang mga sugat na idinulot sa kanila ng kahapon. Sa puntong yon ay hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa sina Red at Pat at sinimula na rin sabihin ang kanilang pakay. Lucky, maraming salamat sa nagawa mo Sobrang na-appreciate ko. Pangunguna ni Pat. Saksi nga siya sa kabutihan na nagawa sa kanya ni Lucky at doon siya napagtanto kung gaano kamahal ni Lucky at nirerespeto ang kanyang kuya na si Red. Wala na yon, Pat. Walang makakasira sa relasyon natin. Tandaan niyo yan. Kapag may humadlang pa, ako na makakaharap nila. Sabi pa ni Lucky, kaya naman napangiti ang mag-asawa. Doon ay nagsalita na rin si Red. Salamat bro. Sorry din kung napag-initan kita ha. Humihingi ako ng dispensa. Paumanhin naman ni Red sa kanyang kapatid. Tinapik naman ni Lucky ng mahina ang balikat ng kanyang kuya Red. That's okay bro. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon dahil kung hindi ko naintindihan, baka nakapagsabuatan na rin ako kay Daphne. Pero hindi naman ako ganoong kasama. Hindi ko kayang manira ng isang relasyon, lalo pat kapatid kita. Deserve niyo ang isa't isa. Maluha-luha namang sagot ni Lucky, kaya naman talagang lumuwag at gumaan ang kalooban ng mag-asawa. Napakaswerte nga nila na magkaroon sila ng isang Lucky na kapag hindi na nila kayang ipaglaban ang kanilang relasyon na pagsasama, ay nariyan lang si Lucky na handang gumawa nito para sa kanila. Aminado nga si Red na nagigilty siya sa mga nasabi niya sa kanyang kapatid, maging sa kanyang pagdududa dahil mali naman pala ang inaakala niya. Kaya naman handa siyang bumawi para lamang muling maibalik ang dati nilang pagsasamang magkapatid. Thank you bro. Sagot naman ni Lucky. Thank you, Lucky. Kaya naman masaya kami nitong si Red na magkaroon ng aming anak ng isang titong ninong na katulad mo. Sabi naman ni Pat. Napakunot naman ang noo ni Lucky. Nang banggitin ni Pat ang mga salitang tito ninong. What? Buntis ka? Excited na tanong ni Lucky kay Pat. Yes, 3 weeks. Masayang sagot naman ni Pat. Wala nga mapagsiddan ng galak na nararamdaman ni Lucky dahil sabik na rin siya na magkaroon ng pamangkin na kanyang paiiyakin. Wow! Congrats! Congratulations bro! Finally, matutupad na rin ang pangarap ko na makapagpaiyak ng pamangkin. Pabiro pa niyang sabi sa dalawa kaya naman napatawa ang mga ito. Akala ko mang suspoil at magpapaiyak pala. Ikaw talaga. Pabirong sabi naman ni Pat. Hindi, biro lang. Kidding aside. Sobrang saya ko para sa inyo. Congrats again.
At doon ay naging seryoso ng muli si Loki. Thank you, tugon naman ng kanyang kuya. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Loki sa dalawa. O siya, sige, mauna na ako sa inyo at may appointment pa nga pala ako. Mauna na ako, ha? Congrats ulit, sabi niya. Thank you, tugon naman ng dalawa tsaka tuluyan ng umalis si Loki. Naiwan sila doon at umarap sa isa't isa. I love you, honey, sambit ni Red kay Pat. I love you too, honey, tugon naman ni Pat tsaka muli nilang hinalikan ang mga labi ng isa't isa. Tunay nga na sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay mag-asawa, sa halip na sumuko at maghiwalay ay mas pinili pa rin nila Red at Pat ang lumaban at maniwala sa tunay na mahika ng sagradong salita at iyon ay ang tunay na pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!